Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kawan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin yung 16 to ano ba to? 30. Kamusta ang inyong 1 to 15? Ituloy natin ang ating portal opening. Okay, meron tayong June 17. Meron tayong Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized. About kinakain, health, work, routine, activity, good plan, make a good outcome. Diba? And of the 20 of June, summer solstice, new emotion cycle begin. May mga bagay na like mo na umpisahang gawin. Diba? Gusto ko na mag-ipon, gusto ko na ng ganito, gusto ko na ng ganyan. No? Magkakaroon ka ng magcha-channeling ka na sa sarili mo. No? Ito yung mga magsisetting ka ng mga new intention sa buhay, like sa family mo, sa relationship mo, yan. Sa sarili mo, yan, may mga new intention cycle happen. And syempre, we have the 22 of June. Ito is a Mars in Virgo, sextile Jupiter in Cancer. Take it action and win. Be in it to win, no? Kailangan mong pagwagian nyo. Pilitin mong pagwagian ang mga bagay na like mong pagwagian. Lot meet effort. Bigay ka ng effort and hard work dun sa bagay na yun. Siyempre, meron tayong June 25. Ito na yung new moon. New moon in Cancer is, at dito si Bibi Chango Ista. Ito yung press start for a healing. Kung may mga natitira pang di pa nare-resolbahan, no? O, it's time to heal. Cutting the cord. Let it go, leaving behind. Kailangan mo magkaroon o clear the space. Ingay na anak ko. Clear the space para yung mga bagong parating na biyaya ni universe ni Lord ay makakamit mo siya. Kasi may space ka, di ba? Meron tayong June 26, Mercury enter Leo. Ito yung pagiging totoo mo na, yung bold communication, mararamdaman mo yung speak your truth, no? Sa nakita ko dito. And ito yung mga tayo nagkakaroon ka ng lakas ng loob para sabihin yung toong nararamdaman mo. Gawin mo ang tama, Siyempre tama. Dapat nasa tama. Hindi yung away na makikipag-communicate ka, hindi yun. Speak truth in a nice way, and loving way, in a passionate way. Avoid chaos. Kailangan medyo mahinahon ka dito, no? And meron tayong 29 of June. Meron tayong 29 in June, opposite Pluto in Aquarius. May mga bagay na di mo aasahan. Ayan. Sabi ko sa inyo, June is a little chaotic, no? Kaya June din kasi is a cleansing. Yan, may mga bagay para dumating yung good blessing, great blessing in July. Ito yung mga hindi mo aasahan, mga gulo, away, battle, mga ganyan. Ito yung time na need mo magpakumbaba, habaan yung pasensya, calm, stand your ground. Kapag nagawa mo ito, the universe will pay you a massive reward, no? Kaya parang itong June na to, kailangan natin magpakabaitin. Hindi, araw-araw naman siyempre. Yan. Kailangan lang this June kasi nga, maraming nga mangyayari, di ba? May mga hindi nga aasahan. Kaya kailangan this June medyo magpaka-calm tayo. Great happiness. Okay, may mga great happiness coming sa buhay mo o kaya may isang sitwasyon sa buhay mo na kapag bibigay at alam mo yung, iba ito, music yan, para maganda sa iyong mga pandinig, maganda sa puso mo, maganda sa mind mo, they giving you a peaceful mind. Ganyan. Yan. May mga situation na happy. Too much concern with sexual matter. Ikaw ba yan? Sabay ka na rin. Dealing or relationship with a woman with dark complexion or hair. Maaring ikaw ito or someone into your life. Baka ito to. Diba? Baka itong taon to ito. O kaya ito rin yung taon na nagbigay ng saya. No? Or kaya, iba sa inyo, pag may ganito, you feel happy. Mga ganyan. No? Ipasok mo yung sarili mo. Time to get out of a situation. Meron kang aalisan, no? Meron kang isang bagay na lalabas ka na. Sa problema, kumbaga, happiness is waiting. Mga ganyan. O kaya, itong tao na to, alis na or ikaw, ganyan. Kung ano man sitwasyon, may mga bagay na need or aalis ka. Great
Uy, great good fortune. Congrats. Meron ka ng great happiness and good fortune. There's a luck coming sa'yo. May good fortune ka sa nakita ko dito. Kaya ang sabi ko sa'yo, di ba, this June is a cleansing. Kaya darating sa'yo. Pag nagawa mo yon, ayan na. As in. O pag nagawa mo maging kalma at maging mahinahon at maghaba ng pasensya, ayan na ang parating sa'yo. Unsettled time, need to plan ahead. May mga bagay na kailangan mo nang mag-let go, kailangan mo umalis, mag-get out, para planuhin, no? Kailangan ng planuhin para dumating itong dalawang to. Or kailangan mo magplano na talaga in the future. Or planning something into your life. Huwag kang jump ng jump, huwag na yung bahala na. Basta masaya ako, bahala na. Yan ganyan, bahala na. Huwag yung jump ng jump, magplano ka. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Gemini. Please show me. Ay, ano yun? Death. Nag-jump si Death. Okay, ang energy mo, okay. Ang energy mo, nakita ko dito, andito ka sa sitwasyon mo na yung missing someone. Yan. May mga kikimkimin ka na, no? Di ba, namimiss mo si ganito, namimiss ko yung anak ko, namimiss ko yung karelasyon ko, sana magkasundo na kami nito, sana magkausap kami nito, sana ganito, sana ganyan. May mga iisipin ka na mga bagay-bagay na gusto mo magkaroon ng transformation o pagbabago, gusto mo na magkaroon ng pagsasaayos, o gusto mong matapos. Kaya may mga ganun akong sitwasyon na nakikita sa iyo, na gusto mo ng transition, mga ganun. May mga iisipin ka na situation, o may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng reminiscing the past situation. Ganyan. Maaari yung mga sitwasyon na natapos na. Ayan, maaalala mo yun. Maaaring yung, halimbawa, karelasyon mo. O kaya yung dati mo kaibigan, maaalala mo yun, mamimiss mo yun, o maaalala mo yung mga good memories nun. Good or bad man yan. May mga memories in the past na yan ang nakikita ko sa'yo. Na nagiging concern ka. Ganyan. Kamusta na kaya siya? Ganyan. Ano kayang ginagawa niya? Ganyan. Nandun ka na sa sitwasyon na yun. Tingnan natin ang obstacle sa'yo, Gemini. This second half ng June. Ay. Anong obstacle or balakid sa kanya? Ano yun? Okay. Okay, alam mo ang balakid sa'yo. You're the person na ang nakikita ko dito, balakid sa'yo totally your mind. Sarili mo. Or yung yung ikaw kasi yung tao na as long as nararamdaman mo na pinapahalagahan ka ng tao o pinapahalagahan ka ng sino man sa paligid mo, is nandun ka. Kumbaga, yun yung sitwasyon mo. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay din na nararamdaman mo yung bagay na yun, pero at the end, parang you sacrificing for nothing. May mga ganong sitwasyon. Parang pointless. Halimbawa yung kaibigan mo, o halimbawa karelasyon mo, ganyan. O kaya trabaho mo, halimbawa. Nararamdaman mo na may concern sa sayo, nararamdaman mo na pinapahalagahan ka niya, nararamdaman mo na feeling mo you are worthy, pero at the end, dumadating yung time na hindi pala maganda yung nagiging resulta. Parang, akala ko totoo, akala ko yun na yun, akala ko yun, yung mga ganun. No, parang nagsasakripisyo ka sa walang kabuluhan. At the end, malalaman mo na lang yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kaya ang nakita ko sa iyo, you're mine.
Yun. Ang magiging balakid mo yung mind mo. Kailangan kasi at the end, nawawalan ka ng direction eh. Diba? At the end, nalalaman mo na umalis na pala, o na nagbago na lahat. Ganyan. Kasi you have the Wheel of Fortune and thus. Ganyan. Yun na, malalaman mo at the end na magkaiba pala kayo ng thinking, magkaiba pala kayo ng feelings, or magkaiba pala kayo ng mundo. Ganyan. Magkaiba pala kayo ng cycle. Kaya ingat-ingat lang din ha. Kumbaga, balansehin mo lang ito. No, balansehin mo lang. Sa nakita ko dito. Kailangan mong, huwag kang magpa-stuck doon sa nararamdaman mo. Siyempre, mag-isip ka rin at mag-trust ka rin sa intuition mo. Alagaan mo din at pahalagahan mo yung sarili mo. Tanda mo, you are worthy. Kumbaga, wag lang yung kasi masaya ako, kasi ganyan. Okay lang yun kasi minsan lang naman ang buhay, di ba? Sabi nga nila, gawin mo na ang lahat. Gawin mo hanggat nabubuhay ka. Pero syempre, nasa sayo yun kung paano mo aanuhin yung kukontrolin yung sarili mo, ha? Nasa sayo yun. Kasi ikaw magdidesisyon nito sa buhay mo. Ikaw ang pipili ng tatahakin mong mundo, tatahakin mong direksyon, tatahakin mong sitwasyon, o tatahakin anytime. You are the driver of your life dito. Tingnan natin ang immediate outcome. Parang dumadating sa point na at the end, nagpagod lang pala ako doon. Hindi naman pala. Immediate outcome. The judgment. Okay, ang immediate outcome nito is, andito kasi sitwasyon mo magiging emotional. No? Parang mag-iisip ka na, parang magkakaroon ka ng awakening. Yan. No? Alam ba, sabi ko nga dito, yung sarili mo, di ba? At then, kasi magkakaroon ka ng awakening. Yun na magiging outcome mo is, ikaw mismo, maka-awake ka sa sarili mo. Parang ano tawag dito? Basta may awakening. Hindi ko ma-explain, nakalimutan ng intuition ko eh. Yan, ma-awakening ka sa sarili mong, gawa. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yung outcome mo, yan, yung iba sa inyo, yung feeling emotions, kaya magkakaroon sa'yo ng reflection sa mga naganap dito sa obstacle na to, no? Marirealize mo na, ay, it's time to awake, no? Kailangan na na maaari magkakaroon ka ng pag-let go, or magkakaroon ka ng decision making na hindi mo na gagawin yung nakaraan, hindi mo na gagawin yung bagay na yun, ganyan. Kumaga, marirealize mo yung mga bagay o sitwasyon na magkakaroon kasi ka ng clarity, no? Na kailangan na ganito na talaga, kailangan talaga mag-ingat, kailangan na pala maging aware, kailangan na ganun, dapat ganyan. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Yung immediate outcome mo is awakening and to decide. Yan. Tapos magkakaroon ka ng mga reflection and emotions sa buhay mo. May mga reflection na kung gusto mo na bang i-let go, gusto mo na bang baguhin, gusto mo na bang ganito, may ganyan. May mga ganong sitwasyon, may mga decision, may mga sitwasyon na magde-decide ka. It's more on awakening and learning. Tingnan natin ang parating kay Gemini. Parating sa'yo. May nakikita akong dito pa lang nakita ko yun eh. Hindi ko nasabi eh. Sabihin ko ha, kasi iba kasi yung question, di ba? Pero may nakita ko, hindi ko alam kung may hospital, doktor, parang ganun, may magpapa-hospital ba, may magpapa-doktor ba, meron bang mako-confine, parang may nakita akong ganun. Sana hindi kayo lahat yun. Nakalimutan ko siya sabihin kanina. Kasi nagtuloy-tuloy ako. Parating sa'yo isa hangman. Ano po to? Ano yun? Okay. Ang parating sa'yo
is may makipag-communicate sa'yo or something communication. Ako na nakikita sa'yo. Mari may taong kakausap sa'yo na kaya, kasi may offering, no? May offering na gusto nila na tulungan mo sila o suportahan mo sila o alalayan mo sila or may dealing. Yeah, may dealing, partnership, or magsishare siya ng goals sa'yo, may collaboration. Yun ang parating sa'yo. May offer. Ako nakikita sa'yo. And then also, may tao makipag-communicate. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, and we have the water, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun. Ay, andito rin lahat eh. Andito rin siya. Andito lahat, as in. Taurus, Virgo, Capricorn. Wala kang choices. Hindi nandyan siya. Yun. And then also, parating sa'yo, meron kang maiisip, biglaan, na isang sitwasyon, either a goal, ganyan, na gusto mong gawin. Yun ang nakikita ko sa'yo. Iba naman sa inyo, ang nakikita ko is may biglaang lakad, may biglaang gagawin, may biglaang recognition, may biglaang pupunta ka sa maraming tao or maraming maraming tao, as in busy road. Busy road. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or maari din na may mga tao na makakakita ng iyong potential. Ganyan. So, nakita ko dito. Kumbaga may mga tao na bigla kanilang susuportahan o kaya may mga tao na bigla nilang mare-recognize yung mga ginagawa mo, ganyan, in a good term. Yun na nakita ko sa'yo dito. You will become a center of attention. Ang nakikita ko dito eh. Pag-uusapan ka rin dito. Pag-uusapan ka rin. Tsaka, good way to, as in a good way. Yun. Maganda yung parating. Iba sa inyo, mayroon kayong well-wisher. Ganyan, may mga well-wisher situation. Halimbawa, gusto mo makita sa ganito, gusto mo makausap sa ganito, mga ganyan. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Anong dapat iwasan ni Gemini? May mga tao na susuporta sa'yo, ganyan. May mga tao na, iba dito siguro, may mga biglaang mangyari na for a week, ikaw yung magiging teacher. For a week, ikaw yung magsusuporta. For a week, ikaw yung magli-lead or magiging leader. For a week, mga ganun. Sa iba sa inyo. Ano yun? Ano yun dyan? Ano dapat iwasan? For a week, ikaw yung mag-i-speak. Mga ganyan. Dapat iwasan. Maybe siyang istaniryo. Okay. Thank you. Okay, ang dapat mo daw iwasan. Okay, umiwas ka daw sa ano? Sa conflict. No? Iwasan mo na yung negativity. Iwasan mo ulitin yung mga nakaraan. Iwasan mo na ma-loss of control. Iwasan mo na i-delay yung mga bagay na dapat i-delay. Ay, yung mga bagay na hindi naman dapat i-delay. Yan. Diba, you have a plan to start a new beginning in life. Yan. I-start mo yun. May mga bagay na kailangan mo na i-let go, syempre. No? May mga bagay na kailangan mo nang umpisahan. Umiwas ka sa mga gulo, disagreement, battle, mga tao ma-ego, very defensive. Yan, iwasan mo yun. You need to understand. Mahalin mo rin yung sarili mo. Yan, mahalin mo more yung sarili mo this time. Iwasan mo na kung may mga bagay na nagkakaroon ng bad news, unfulfilled situation, yan, huwag ka na lang mag-focus doon. Intindihin mo lang na isa part of a cycle ng buhay, no? So, nakita ko to, syempre, start a new beginning, start a new journey in life, and then, peace, harmony, and kung na kailangan ng pakikipag, yung kalma lang, ganyan, yung pakipagkasundo,
being a teamwork, ganyan. Gawin mo, no? Yun na nakita ko, umiwas ka sa mga ikagugulo ng buhay mo o ikapapahamak mo. Yung mga bagay na nangyari na, huwag mo na ulitin. O huwag nang sanang magganap o mangyari. O tsaka magkaroon ng sagabal sa mga plano mo sa buhay. Iwasan mo yun. Magkaroon ka ng blockage. No? Yung labanan, yung mga pagbabagong magaganap o pangyari sa buhay mo, yun, iwasan mo na lang din yun. Kasi part ng cycle yun ng buhay. No? Umiwas ka sa mga kaguluhan. Ganyan. Tingnan natin, money. Kumusta ang money ni Gemini? Yung makipagtalo o to compete something, huwag ka na makipagkompetensya, hindi naman wasting time din. Hindi nila iwasan mo. When it comes sa money mo, ang nakikita sa'yo medyo malungkot. Kasi parang na-disorganize ka ata, no? Sa money mo, sa nakita ko dito. Kumbaga, you try to make it balance naman. Kaya lang, may mga bagay o you have to may mga bagay o sitwasyon lang talaga na naging malungkot, no? Kasi hindi ko nakikita na it's more on successful yung money mo sa nakikita ko dito kasi we have the tutu din. Andito lang yung sitwasyon na sakto yung meron ka ngayon or pinipilit mo na lang na balansehin yung meron kang pera ngayon. Pero hindi ko pa nakikita na mas more siya magiging bongganious kasi mas marami kasi ang lalabas sa'yo this time sa nakita ko dito. It is some false impressions, sadness, itong mo, medyo weak yung money mo this time. Baka ang nakita ko sa iyo, either may bibigyan ka ng pera, may gagasot, meron kang tutulungan o may hingi sa'yo ng tulong. Yun ang nakita ko sa iyo. Pero may paglabas ng pera. Mas marami kasi lumalabas sa iyo eh. Kumbaga lang, parang pikit mata ka na lang. Okay lang, wala akong nakikita, kaya kailangan kong gumastos. Mga ganun. Tingnan natin na iyong career or job. Gemini. Nag-travel ka? Okay, when it comes to career and job mo, ang nakikita ko sa'yo dito ay maganda na may magiging cycle ng career or job mo sa nakikita ko dito. No? Kasi you have the world. Ibig sabihin is magkakaroon ng bagong, siguro next year or after this month, ang nakikita ko sa iba sa inyo, week or months man yan. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa career or mo. Or trabaho. Yun nakikita ko dito. Yan. Maaring mare-recognize ka or magkakaroon ka ng level up. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, kasi you're starting a new journey in life eh. Dito sa nakita ko dito. Kumaga, sa completion. No, maaring iba sa inyo, maglilipat kayo ng trabaho kasi meron tayong ace din dito. Ace to ace. No? Kaso nagdadalawang isip kayo. Maaring ganun. Pero it's up to you to make it happen sa iba sa inyo. Kung gusto mo ng bagong trabaho, it's up to you to make it happen. Pwede, kasi there's an offering ako nakikita sa'yo dito. Iba sa inyo, sa career and money mo, sa nakita ko naman magiging maganda yung takbo niya dito. Sa nakita ko dito, may, kumbaga yung paghihirap o yung hirap na sinakripisyo mo sa career or sa trabaho mo, magkakaroon siya ng bunga dito sa nakikita ko dito. Yun. O yung iba naman sa inyo is kayo, baka traveling abroad, ganyan. Baka pupunta na kayo ng ibang bansa, doon kayo magtatrabaho. Iba sa inyo magsi-shifting na kayo kasi gusto niyo na mag-business, mga ganyan sitwasyon. May mga pag-change happen, ako nakikita din sa iyo dito. May magandang bunga na magaganap o mangyayari sa iyo sa pagsasakripisyo mo sa buhay mo. Iba sa inyo, siguro you're starting a new project, new creation, may mga new ideas, may mga ganun ka na sitwasyon. Sa iba ha, maaaring may mga bago ka ng pufukusan o mga bagong doon ka magko-concentrate. Halimbawa, kung hindi ka naman lumipat, pero nasa trabaho ka, this time, you will become a leader o kaya meron ka ng pwesto, may mga ganun.
O kaya magkakaroon sa'yo ng level up. Ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, paglipat to. Advice. Sa iba sa inyo, business to eh. I-force nyo lang kasi kung may mga idea kayo, there's a victory and success. Ako nakikita sa'yo at may paglago. Ay, ano yan, universe. Okay, thank you. Ay, anak, ano yan? Ang dami. Mayroon ako nakikita dito na ano. May tao dito na matagal mo na siya kilala. May tao. Parang you're in a situation na you're stuck. No, o kaya may mga frustration, may mga iniisip ka, ganyan, na bagay-bagay. May matagal ka nang iniisip o may mga bagay na gusto mo na i-develop, gusto mo may plano ako nakikita sa iyo eh. Yun. May pagpaplano. Pero nakita ko parang frustrate ka dito. Parang may mga iniisip ka. More on thinking kasi nakikita ko sa iyo dito eh. No? O kaya advice sa'yo, ang sinasabi dito, maging practical ka raw. Siguro sa money mo kasi medyo magiging mabagal ang pasok ng money mo ha. Pero pag-ingatan mo pa rin yung money mo. Yan. Ang nakita ko dito is focus, practical, progress, effort, and give a hard work. Kailangan mo magkaroon ng improvement this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, sa money mo o saan man yan, kailangan mo i-release o mag-escape o ilaya yung sarili mo sa bagay o isang sitwasyon na nakakagulo sa'yo. Kumbaga, may mga bagay na is not working to you na anymore, mag-escape ka na doon, no? Or getting away with something ang sinasabi dito. Yan. Kumbaga, umiwas ka rin sa conflict o kaya kung hindi na talaga para sa'yo yung sitwasyon na yun, let it go. 'Di ba? Magplano ka ng bago and syempre, prepare and iba sa inyo kung kailangan mong iba dito expansion. Baka may mga iniisip ka na you want to expand, ganyan. May mga ganang sitwasyon. May mga paplanuhin ka rin. Siyempre, huwag ka mag-doubt sa sarili mo na hindi mo kaya at hindi mo malalakpasan yung mga hirap na pagdadaanan mo this time. Kumbaga, kailangan lang kasi i-progress o kailangan lang talaga na mag-focus, no? At mag-action dito sa nakita ko dito. Kailangan ka sa'yo, you need to start fresh. Siyempre, andito na rin sitwasyon na magpakatotoo ka rin sa sarili mo. In a good way. In a good way. No, make a plan. Follow your heart. To make real yung mga gusto mong maging totoong. Yan. So, nakita ko sa'yo dito. Pag-isipan mo maigi, pag-aralan mo maigi, siyasatan mo maigi, and then, may biglang mangyayari sa'yo. There's an unexpected blow of emotion. Ang ako nakikita sa'yo. Sana hindi lahat. No? Sana no. Hindi naman siguro lahat. There's a loss. Siguro sa money. Iba-ibang klase yung loss. May mga disappointment, deep hurt, storm, pain, sadness, trauma, conflict, malaki o maliit yan. Kuhanin mo yung sa'yo doon. Maaring separation sa iba, depression, maaring malito ka lang, o hindi makaramdam ka ng hindi ka masaya. May mga ganun, o kaya hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaan. Feeling hopeless, mga ganyan. Grief. May mga emotional pain kasi, siguro intense. Siguro, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Hindi naman sa'yo lahat yun eh. No? Hindi naman ikaw to. Kumbaga, di sa energy reading. Arigatou namaste, God bless.